po mga kababayan, ma'am sir, this is John, the Filipino channel ang pong lingkod. So today is August 27, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Daang Cristo Street, sa may Dalandanan, Valenzuela po yan. At dadalhin po natin sa BGMP, Caloocan City Jail, sa Talmosok Street for Tanige, puno ng Tanige, Dagat-Dagatan, Caloocan. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang onti po pag nakuha na po natin sila. Meron na. Continue for 1 kilometer, then turn left onto Governor by Santiago Road. Kung panuntunan kung paano po gagastusin ang confidential and intelligence fund dahil dito sa impeachment trial kung kinakailangan na reforma rito. Totoo ka dyan, Joel. At hindi lang tayo ang nakapula nito at yung mga mababatas, kundi mismo ang Commission on Audit. Sabi nga ni COA Commissioner Douglas Michael Malin, nakita nila yung makakulangan sa panuntunan, particularly binanggit mo ang Joint Circular 2015-01. Ang Joint Circular po na yan, nagtatasa ng guidelines kung paano ang release, paggamit, ang report at audit ng confidential and intelligence fund at sino ang accountable o may pananagutan dito. Sabi ng COA Commissioner, kabilang sa nais nilang mai-review para sa posibleng pagreforma ay yung paggamit sa acknowledgement receipt, particular yung paggamit ng mga alias. Ang pagsusumite ng proof of success o yung patunay na nagkaroon na matagumpay na operasyon na pasihan ng pagbibigay ng mga reward. Paglilinaw sa mga bagay na maaaring paggamitan ng confidential at intelligence funds at ang kailangan ng proof of purchase nito pati yung sakop ng audit at security clearances po ng mga auditors. So clearly, may natutunan tayo, Joel, dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sana lang, yung mga reforma pong ilalapat ng COA, mabilis at epektibo para sa mas maayos at mas epektibong pag-audit ng confidential intelligence funds at ipapatupad sa lahat ng mga tanggapan na may ganitong pondo. Hindi yung bang pipiliin mo lang. Diba? Dapat lahat ng accountable officer ay talagang mapapanagot at hindi lang ang subordinate ang may sasangkalan para man naging involved kay Joel. At pag may notice of disallowance, talagang napabawi ang salapi ng gobyerno na naggamit sa maling paraan. Kailangan din applicable ito hindi lang sa civilian agencies na mayroong confidential at intelligence fund, kundi kahit pa sa security at law enforcement agency. Dahil ang kanilang tungkulin, hindi po nagbibigay sa kanila ng lisensya para sa sikretong paraan ng paggamit ng public funds. At isa pa, Joel, ipagbawal na rin yung sa auditing, certification lang ng paggamit ng pondo, okay na. Ang balita natin, dati ito yung ginagawa sa Kongreso, dalawang kapulungan ng Kongreso, may certification na gamit sa itong pondo, hindi nahalapan na iba pang detalye. Sana ipagbawal na yun kung talaga magkakaroon tayo ng effort para sa transparency total, naniningil tayo sa mga timulis ng pagkontrol, ay may lahatin na po natin ang pondo na nasa ilalim ng GAA. At higit sa lahat,
wala na dapat ahensya na walang kinalaman sa security at law enforcement function ang magbibigay pa po ng confidential fund. Kung tutuusin, yan pong pagbibigay ng pondo sa hindi nararapat ay hindi lang pagwawaldas ng pondo, kundi malinaw na forma po yan ng katiwalian. Kung ganitong pondo hindi dapat nagagamit na pangbili, panunuyo, pangbayad ng alyansa at ng loyalty. Sama ako ng 10 doon eh. Kasi yung pamantayan ba ng kaugnayan ng ahensya, yung relevance ng ahensya, bakit na kailangan magkaroon ng intelligence Ahensya yan. diba? Yung mga ahensya na wala akong direktang koneksyon sa pambansang seguridad, kapayapaan, kaayusan, yung pang mga gawain pang grassroots, hindi dapat nagkakaroon po ng confidential funds po yun. Ayan. Diba? Pag-alis po ng duplikasyon, yung mga bagay na sakop na po ng mandado po ng AFP, ng PNP, Weng, hindi na dapat dagdagan pa ng karagdagang pondo mula sa ibang ahensya. Yung insurgency issue, rebellion, di ba marami natin narinig? Yeah. Diba? Dapat po yan, hindi nakasama ang DepEd dyan. Hindi na po kasama dapat dyan ang Office of the Vice President. May tip na alitunin po kung ano lang po ang maaaring saklawin ng acknowledgement receipts na banggit ko yun. Naiintindihan po na acknowledgement receipts ang pwede nating makuha lamang sa isang informant, pero dapat nakagold, di ba? Yes, ang Nakagold tunay ang niyang tunay na identity. katanguhan Oo. nang tumanggap po ng bayad. Pero yung mga gamot, yung silya, yung lamesa, yung pagkain, pwedeng acknowledgement receipts yun. Dapat may resibo. Dapat official receipt. At saka hindi dapat ginagamitan ng confidential fund yun Naman! In the first place, hindi dapat. Hindi dapat bawal mo kasi sa joint circular mga kapuso. Tsaka Weng, kasi merong senator judge na gustong i-establish na hindi nahawakan ng head of agency yung pera. Eh kumbaga, parang the buck stops on the SDO. Yung special disbursement officer lamang ang mga meron pananagutan. Pero sabi mo ng joint circular, head po ng agency ang dapat managot. So tama naman po yun sa akin, Weng. Kasi ito lang ang tanging paraan para humapangalagahan ng gusto yung paggastos mo sa pera ng bayan. Pagka hindi ikaw mananagot, Weng, Ay, sino? ikaw pa. Hindi naman ako mananagot dito eh. Lustahin ko na lang ito. Totoo yan. Diba? Wala sa ibang mananagot para sa akin eh. Diba? Oo. Hindi mo yung monitor eh ng todo dahil hindi ikaw ang mananagot. As it is, yung sa joint circular Weng, head of agency na pinapanagot. Totoo. Saka isa pa, Joel, yung naging testimony niya kahapon ni Ontario, na pumirma siya sa audit report na hindi niya alam kung saan nagastos yung pera. Malaki po ang pananagutan na pag pumirma ka sa dokumento, kontrata man yun ang ano, basahin mo at alamin mo ang detalye o ngayon nagkaungkatan. Nasasabihan ka tuloy ng kung ano-ano. Kasi bago pumirma ka, kasama dun ang integridad mo, ang capacity mo, ang posisyon mo, pati pagkatao mo. Parang ano lang eh, Oo. parang ministerial lang yung kanyang ginawa, di ba? Yes. Hindi yung pwede yun. Lalo na kung COA audit ang pinag-uusapan. Yes, tsaka pera at nagdaang milyon ang pinag-uusapan po rito. Si Rowena Salvacion, mga Joel kapuso. Reyes Tudel. Hanggang alas 9 po kami ni Weng, kaya magkakauntaan tayo sa Himpapuit. Wala nung duda. Alright, mamaya meron tayong makakasama kabugado para makuha natin yung assessment mula sa day 19 Yes. ng impeachment trial kahapon, mga kapuso. Marami tayong nakitang mga senator judges doon na naubusan ng pasensya Totoo yan. dun sa Oo. ating testigo kahapon, yung Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President. Ano yan? Marami tayong katanungan doon, Weng. Tsaka naungat pa si dating Senator Pino Aquino. Gumamit din na alias. Oo, Tama naman yung sinabi ni Senator Bam Aquino, isang taligo gumamit din na alias para makauwi ng Pilipinas, pero wala siyang consequence. alam mo, Weng, ano eh, Malayo naman yata yung comparison nun. kung may confidential funds daw si dating Senator Pino Aquino at nalaman niyang may bangla sa kanyang buhay, Okay. nung siya uuwi sa Pilipinas, baka buhay pa siya ngayon. Yan ang Talaga? sabi. Yan ang sabi, baka buhay pa siya hanggang sa ngayon. No? Sa tingin ko, parang hindi makatarungan kay Ninoy Aquino na ihulma ito sa ganung paraan eh. Alalahanin natin, Weng, kung natatandaan natin yung kwento noon, Oo. si Imelda Marcos ang nagsabi sa kanya, Ninoy, huwag kang bumuwi. Yes. May banta sa buhay mo. Di ba? Oh. Alam Alam talaga ni Ninoy na benta sa buhay niya. Yes, tsaka sinabi ni Imelda, kumbaga, mas matimbang pa yun kesa sa second-hand information mga kapuso. Tawa na yun ng ng
presidente ng Pilipinas. Diba? Kesa sa second-hand information na pwede mong bilhin gamit po ang confidential funds, direkta na mismo sa unang ginang doon. Ayan. Ang impormasyon. So si Aquino, ang pagkakakilala natin sa kanya, hindi siya mapipigilan. Yes. Hindi Kaya mapipigilan talaga mga kapuso. tapusin yung pag-exile mo. Ayaw niyang magtatago, hindi mo siya natatakot na hindi siya kayang pigilin doon sa kanyang hangarin na makabalik Yes. sa Pilipinas noon. Eh yan yung kilala natin ni Noy Aquino. Wala sa hulog na gamitin. Eh, sa akin ni Senator Padilla. Ang ganong angulo. Isipin na nailigtas sana ng confidential funds. At saka ano, Si Ninoy. yung paggamit ng alias ng mga heroes natin na nakalipas, malayo naman doon sa pinagamitan ng alias ngayon. Totoo yun. Senator Malayo. Oo. Opo, please, malayo. Alam nyo, si Ninoy po Malayo matigas. po. Matigas po ang kanyang pagkatao at hindi ko kaya pigilan sa mga ninanais po niyang patunayan. So, Naman. buti na lang na sobra, no, ni At saka ano yun, ang Senator ganda Bacam. swabe nung pagkakapaliwanag ni Senator Bach, hindi Oo. antagonistic. Hindi. Nagsabi lang siya kung anong fact. Malumanay. Yun lang yun. It proves that the point na hindi mo kailangang maging siga, hindi mo Yeah. kailangang mag-insulto, hindi mo kailangang manlait to prove a point. Hindi ba na kaya kitang patunayan na mali ang sinasabi mo sa isang linya lang. Meron kasi meron kasing mga senator judge na yung tanong ba, parang magaling sila sa ambush question. Yung ambush questioning mga kapuso, yung po yung tipo magbabato ka ng tanong na na-research mo na yung sagot. Na-research mo na yung sagot. Yung pang tipo yung tipo ng tanong, na magmumukha ka matalino. Ganun, may Kasi mga alam mo na sagot. na-research mo na eh. Di ba? Sabay mga kapuso. Ang oras Pero maganda natin. panoorin talaga yung impeachment trial. Pero magandang pangalan mo, May. Bakit? May pamana ako sa'yo. Ako, May pamana. isip ko kung ano bagay sa'yo. Magandang alias mo. Sabay mga kapuso, oras po natin, 14 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Radyo na, Hindi pa. labanan ng fake news. Dapat totoo. DCWB, Balitang Totoo. Ang galing, pang matagalan. Parang tayo lang, Everest Appliances. Babe, ano ever best decision mo in life? Siyempre, building a home with you. Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest. I want Home of Filipino Field and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly brings you Will You Think Marry Me, the romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss. Don't miss Will You Fake Marry Me, made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season. Playtime Entertainment. Born for happiness. Playtime Entertainment. Born for happiness. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilhin. Mahalagang maalala ang MX3 capsule, hindi mo na hindi dapat yung sa Huwag tayo risky. Gusto natin gumaling agad. Pero din mas maiging, gusto din malayo sa sakit. Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at may mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, tayo'y malayo sa sakit. Pero, nakikinig Sir Wigna. Trust? Big word. Pag mommy ka na, your maternal instincts always kick in. Pagkakaiba man tayo, pareho pa rin ang instincts nating mga nanay. And when instincts meet science, you know it's the right choice.
Nature Spring distilled drinking water with its 12-step process that ensures safe, world-class, high-quality drinking water trusted by doctors. Trust your instincts. Choose the trusted distilled water brand by doctors. Then make a sharp left. Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sakit. Kailangan right medicine. Kailangan right med. May iyong nasabi, trauma ang papalit. Kailangan right medicine. Pick up lang po. May iyong nasabi, ginhawa ang kapalit. If symptoms persist, consult your doctor. Hello po. Good morning po, ma'am. Marcos sa nag-atas na gawing prioridad ang water detention facilities. Kahit umanong mag-rest o maghukay ng mga daluyan ng tubig, parado pa rin ang mga ito o mababaw na talaga. Kaya napapanahon ng magkaroon ng water detention facilities hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa iba pang pangunahing syudad sa bansa. In 80 meters, turn right Umano'y onto the pag-iisbiya Plaza ng Highway. China sa Pilipinas, panahon na para seryosohin ang pamahalaan. Ayon sa maritime expert na si Attorney J. Matumpakal, sinabi ni Matumpakal, Direktor ng UP Institute In for 40 meters, turn Maritime right. Affairs and Law of the Sea, may basihan. Ang pahayag ni PNP Secretary Gilbert Chodoro na may ilang empleyado po ng pamahalaan ang tinatanggang i-recruit ng China para maging espiya at kukuha po ng mga sensitibong impormasyon. Noong nakarang taon, may mga naaresto na umanong espiya sa Palawan na kumukuha po ng impormasyon sa pamagitan po ng digital object identifiers. Bukod pa rito ay may mga politiko rin umano na tila kumakangki sa China, lalo na sa mga napakahalagang issue sa ating bansa. Bagong balita! Mga umunoy online groomer na tumatarget sa mga minor de edad para sa karahasan ay iniimbestigahan na po yan ng Philippine National Police. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates, nakikipag-ugnayan ng PNP sa iba pang ahensya kaugnay ng mga online threats na maaaring makaapekto sa nakaligtasan at kapakanan ng mga minor de edad, partikular na yung aktibong naglalaro ng online games. Sa ngayon, inaalam na po ng PNP ang lawak ng operasyon at impluwensya ng mga individual na umunoy nagtatarget sa mga bata. Nanawagan naman ng PNP sa mga magulang na magkaroon ng aktibong papel sa pagprotekta sa kanilang mga anak laban sa individual na pwede pong magtangkang pagsamantalahan ng mga bata sa pamamagitan ng social media at iba pang online platform. Bagong balita! Mga report sa ating mga Super Radio reporters. Mga paunahing bilihin na pangunahing pangangailangan sa ilang lugar sa Maynila, sakop na rin ang price freeze dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat. Ayon po yan sa BPI. Detalye Christian Manio Christian. Lahat ng ba mga lugar na kinatutupad ang Chinese Street sa mga business sectors o paunahin pangangailangan matapos ng mga transit at sektor ng mga nagdaang bagyo ay at software o mabagat at sa dapat isang pwede na created in the ay latag at ito ang dalawang tulong barangay sa lungsod ng Maynila kung bakit dalang anim na araw na Friday kung ang dakong kung pinahihila kung tumalag na isang usahan ay natin mga Friday sa buong dalaw niya ng mataan Continue for 1 mga tanay kilometer, ang then turn right off the road towards E5, Calhoun. dalaw niya ng mataan sa bakit ay ang sabot ng Friday ang presyo ng gas ay sabi sa ulay po na sa bumaba yata ang kape at ang ipan at mahiga sa buong kanina Continue straight on this traffic light. Samantala, konfrontasyon sa pagitan po na ilang taon ng PNP Highway Patrol Group, NCR at Bureau of Customs sa Bulacan. Isolated incident ayon po sa PNP. Kaya pala hindi mahuli-huli sa bato. Dahil Sigarilyo inuhuli. Lawin na natin ang marino na kay Mark Panglalan. Mark, pasok. Tinawag ng Pilipinas sa Police Isolated Incident ang napauna sa konfrontasyon sa pagitan ng ilang tauhan ng Highway Patrol Group ng National Region at Bureau of Customs sa Santa Maria, Bulacan. At Deputy Public Information Officer Colonel Alan Perico, pinahanan nga ng PNP ang magandang ugnay nito sa DOC at dapat marami ito sa relasyon ng dalawang ahensya. Ang may nagpapatuloy naman ang investigasyon ng Directorate of Investigation and Detective Management of ATM sa Presidente para alamin ang buong pangyari at ang katotohanan. Samantalang ito naman ito may sinarangakot pinag-guilty ang dating nagtatauhan ng HPG dahil mula sa mga pwesto habang nagpapatuloy
ating institusyon. Ako si Mark Makalala sa Mayor. Sa radyo, DCWB totoo. At yan ang Double B bagong balita. Ako po yung kapuso, Joel Reyes. Ako naman po inyong kapuso, Rowena Tandaan Santos. mga kapuso dito po sa Super Radio DCWB, walang kinihilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Bagong balita. Inyong napakinggan ang Double B. Bagong balita. Walang kinihilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Saksi sa Double B. Birthday ngayon, 73 years old na. Si Tatay Ramon Monchang Lozano. Monchang Lozano. Tatay Ramon Monchang. Si Papa Monchang. Papa Monchang. Papa Monchang, no? Ang pagbati galing po kay Randy Lozano. Ang kanyang paghihingi ka na. Happy naman. Ito naman, binabating ko si Kuya Joel Reginaldo. Uy, ayaw. PNPS driver lang ko naman sa PNPS driver na siya. Continue straight at the first traffic light. Salamat Then, sa inyo. in 100 Mag-iingat kayo meters, sa turn right on the pagpapasada. roundabout. At marami hong mga kalsadang baha. O yan, yung sa mga traffic. Traffic. Grabe ang traffic. Kasi yung ulan ulit kahapon kagabi. Kaya nga, napapunta ko rin. Speed camera ahead. Speed limit 60. Kagabi, bago ako matulog, napasadahan ko yung video na nakita ko sa TV. Diba? Hindi ako nakatulog. Ang klase yun. Pag tumatakbo yung mga tao, palayo, nakita na nila yung bumabagsak yun, ay tumatakbo sila. Yung pag miski na tumakbo ka, naabutan ka. Kasi grabe yung ragasa, yung bilis na ragasa ng lupa at tubig yan. Hindi, para hong pelikula eh. Totoo yan. Pag meron pa nga doon umasak na, na tulay, konkreto sa kabahan, Yes, ganun Mike, ang tsaka naman. nakita mo yung mga bus na parang mga matchbox. Yan. Nakita kayo unang ng Correct. mga kapuso, tao pa kaya. Eh ngayon, Ano kasi yun eh, parang bulubugin yung kabilang Kaya nga, side. oo. Buligay. Ito po, hindi mo bababa sa isang daan, di ba po individual ang tasawin, at natingin ko eh, May 300 more na hinahanap. baka, hindi lang ganun marami. Baka mas marami pa po mga kapuso. Ngayon, nakakita tayo ng mga videos sa social media ngayon, when yung mga tao, after yung effect nung nakita yung mga tao nakasabit sa bangko, nakasabit In sa 60 meters, turn right on the route towards E5. Maraming pong turista ang waiting na yun. Diyan sa dahil sa landslide na yan. Ang nakakapangamba, baka kasi kaya may mga Pinoy din na residente mo, hindi natin Eh, alam. gusto nga natin malaman, kaya susubukan natin tawagan din ang sino ba nakakasama? Dapat Ang embassy ng Philippine Embassy to China. Baka, pero kailangan kahit ang mga Continue for 700 meters, then merge left onto NLEX Harbour Link Section 10. India po ang nakakatakot. Ayun, baka may pwede tayo, Kahit yung head office natin, nagbigay lang ng statement kung may nasaktan ba na Pinoy o wala. Kaya tayo. O, baka sa Philippines, gusto naman. Dahil kahapon nila nangyari, di ba? Marami ko, mga Europeo, mga Amerikano, ano po, mga Caucasian, mga Asian, ang sinasabing mga turistang na kayo na hinahanap pa rin po siya. Sige, baka natin yung mga development. Wala 85 yan, no? Sa ating Hindi ko lang yun. makakausap I-add mo na lang po yan sa Yes, po. In 300 meters, merge left onto NLEX Harbour Link Section 10. Pero wala pa naman. Kaya wala na ako magnakaw. Nakaw na nakaw sila. Ito In kaya 100 meters, merge left. Kaya hindi kami papayag. Huwag tayo pumayag na wala
www.magmove.ph. Isang mensahe mula sa Magmove. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Upang labanan ang pagdami ng mga illegal na online gaming site, inilunsad ng Backdoor ang Backdoor Guarantee website na naglalaman ng listahan ng malihilimong gaming provider. Ayon kay Backdoor Chairman CEO Alejandro Tecos, tayo din ng bagong platform na magbigay ng malinaw at mapagkakatiwalaang gabay para sa mga malalaro at publiko. Lalo na ngayong dumarami ang mga peking online gaming platform. Ang po sa www.backdoor.ph/Backdoor Guarantee para sa listahan ng mga lihitimong platform na nasa ilalim po ng regulasyon ng Backdoor. Paalala ni Tecco, ang mga illegal online gaming sites ay nagdudulot ng panganib at sumisira sa tiwala ng publiko. Dahilan para mawalan ng malaking kita ang And keep gobyerno. right at the forecourt to C3 Road towards C3 Road, Kaya Malabo. may Alex King, ano pa ang ibay mo din? Yung para alagang herbs, crocodile, at lifestyle, para sa trabaho at sa pangarap, walang limitin kung Alex King araw-araw, walang ipag-isip-isip, walang ipag-isip, Parex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibigil. Mag-Parex B araw-araw. In 300 meters, keep right at the forecourt to C3. In 200 meters, keep right at the forecourt to C3 Road towards C3 Road, Malabo. Arriving in 5 minutes, 8:38 a.m. This route is toll free. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Gusto mo ako bilhin? Mahalaga mo maalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang umiling sakit. DCWB, Pasitang Kalabak, Continue for 800 meters, then turn right onto Dagenham Avenue. Alright, Weng, kailan ba yun? Isang araw nung binabalangkas ng Kongreso, ang, hindi ko alam kung budget ng Continue Ombudsman. straight at the first traffic Natanong si light. Ombudsman Then, Boy in 600 meters, turn budget right. briefing yun, di ba? Ang binabanggit nga ni Congressman Jel Jokno, may mga conviction, pero hindi pa nagsiserve ng kanilang sentence. Mga ano po ito, mga naparusahan, pinrosecute ng Yes, Ombudsman. oo. Napatunayang nagkasala, pero hindi pa nahuhulog. Mga kasong graft ito. Yes. Baka kasi nga, Katiwalian. Oo, halimbawa, na-convict, subject to appeal. So, gano'n. Oo. So, halimbawa, may MR. Pag natagalan yung MR, hindi matagal siya nakakalaya pa rin hanggang walang finality yung kanyang conviction. Kasi ako, sa akin, Weng, dahil dito, ang Office of the Ombudsman ay humihingi ng karagdagang pondo Yes. for the creation of yung Marshal. Ombudsman Marshal. Oo. So it's another office, so it's another siguro satellite arm ng Ombudsman para daw matiyak na Oo. itong mga convicted Ng mga grafters na ito Oo. ay tama. pagsisilbi ng kanilang Eh, sentensya. paano magagawa ng Marshal kung sinabi nga na Hindi ko rin subject to alam. MR pa? Kasi, And then, oo. sabihin na lang na dinay yung MR ng isang government official na nakagulan na sa Tigad Bayan, sabi talagang dapat makulong yun. Ang tanong lang natin, Baka sabihin na hindi akin pa ako ng Court of Appeals, pagkatapos ng Court of Appeals, akin pa ako sa Supreme yun Court. nga eh, baka yun ba nangyayari? Ano ba ang ugat na dahilan ng mga puso? Kasi sa akin, ang paglikha ng karagdagan na opisina, baka ano lang po, ito baka hindi lang maging effective, baka maging karagdagang layer na naman ito, Oo. pasweldo ng taong bayan. Pero hindi rin matitiyak na sila ay At the end of the day, nasa korte pa rin yung decision. So, ibang usapan yung may final na yung hatol, tapos hindi pa rin nakukulong. Kalokohan yun. Diba? Pero na subject ng appeal, wala tayong magagawa. Ano po ano yan? Ang paghiling lang natin sa korte, sa Tigad Bayan man o Korte Suprema, pag may nakahain sa iyo, lalo na kung abis sabihin, madali sabihin niya, Bilis, madami namin kaso ginagawakan. Kaya mo kasi tatambakan dahil ang bagal ng process. In 200 meters, turn right onto Dagenham Avenue. Kilala ko na dyan, hinilala ko. Ito naman. Hinilala ko na. Pinagbibigyan niyo lahat ng hirit na extension ng kung sino-sino sa isang kaso. O hindi talagang tatagal. Lalo ka dito sa Pilipinas, hinala natin, namimili yung station. Sa linya na natin, mga kapuso, si Attorney Domingo Egon Cayosa, Constitutional Law Expert. Attorney, magandang umaga, si Joel Siweng ko ito.
Morning po. Good morning, Reng and Joel. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Ay, dito. Morning, sir. Ah. Kahapon, naglabas na rin po ng, ng Kaliwa. pamanon po Ay, kaliwa, hinggil kaliwa. sa subjudice rule. Yes. Ang ating presiding officer. Una sa lahat, maliwanag nyo nga po sa amin Ano po itong ang subjudice rule na ito. Maliban sa foreign sounding ito Correct. So yan na, impeachment man or criminal court. Yes, so ano ba ang subjudice rule sa korte, sa regular courts, at subjudice rule dito sa impeachment court? In 90 Pakipaliwanag nga po sa meters, amin enter yung Talusan subjudice rule Street. para maintindihan po natin mga kababayan. Unahin natin yung subjudice rule sa Senate Impeachment Court kasi very specific at very In 40 meters, make a clear slight yan. right. So that's section 18. Ang sinasabi lang dyan, yung mga abogado, yung defense, yung mga partido, yung nasasaktan at yung nag-aakusa. Continue for At 100 yung meters, mga- then you will mga arrive at your judges, destination. senator judges, at mga witnesses ay bawal sa kanila i-discuss sa labas ng impeachment court ang merits of the case. Yung ibig sabihin, mag-a-argue sila sa labas, kami ang tama, mas mabigat ang aming ebidensya, ito ang ibig sabihin yan sa batas, tama yung sinasite naming batas. In 80 meters, So, mas you will arrive at matibang your yung mga destination. sinasabi o ginalahan ng aming mga dokumento at mga testigo, mga ganyan. Kung merits of the case, because yan, dapat yan, trabaho ng hukom yan. Ipaubaya yung sa hukom, yung pangunahan yung mga hukom. Para bang huwag yung ipalabas ng taong bayan na meron lang You have arrived at your decision yan, meron destination. ng pagtitipang at kinukondisyon nyo sila na dapat ganun din sa mga hukom. So that's the essence of Section 15. Doon sa kuwan, ang linaw niyan. Ito na po. Doon po naman sa general, Pwede akong lumabas. pwede. Thank you po. God bless po. wala akong namang malinaw na nakalagay sa rules. Pero dito sa bagong Code of Professional Responsibility and Accountability, meron na ganun na bawal sa mga abogado as professionals na i-influensyahan mo ang magiging desisyon ng mga hukom by bringing that out in the public at doon ka mag-argue para makasakali Arriving in 7 minutes at 8:45 a.m. This route is toll-free. At bawal din na i-discuss mo yan sa labas at pangunahan mo yung mga hukom sa pagdesisyon ano bang mas matimbang, ano bang In tama, 30 meters, turn left onto Dagat de Garten Avenue. kasi nga, baka magagalit ng taong bayan sa hukom o kaya hindi naman nila naintindihan ang Head west kabuuan, onto hindi Main naman Street, nila then in 20 narinig meters, lahat, turn dahil left onto sa Dagat mga de sinabi Garten mo na Avenue. selective, na magkakaroon sila ngayon ng pressure o influensya o kaya Ayan, sa na-drop na natin. In 200 meters, keep left. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat. God bless. Paalam po.